Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Fully paid at idineklara ng tapos pero hindi maaninag ang isang flood control project ng puntahan ng Pangulo sa Baliwag, Bulacan. Galit ang Pangulo at nagbantang hahabulin ng kasong economic sabotage ang mga sangkot. 55 million pesos pa naman ang ipinondo sa proyekto. At nakatutok si JP Soriano. Walang kasama si Pangulong Bongbong Marcos na sino mang opisyal o mataas na opisyal ng Bulacan nang puntahan ng isa dapat na flood control project sa Baliwag, Bulacan. Nang marating ang lugar, wala ni anino ng konstruksyon ang nakita ng Pangulo. Sa bitbit niyang mga dokumento, dapat may nakatayo ng reinforced concrete river walls dito sa Purok 4, Barangay Piel, isang bahagi ng Baliwag, Bulacan na madalas bahain. Ang proyekto nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos at may sukat na 220 meters. Fully paid na ang proyekto at may resibo pang ang ipinakita na ibinayad sa kontraktor na Sims Construction Trading. Nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Ayon sa Pangulo, sinabi sa kanya ng chairman ng barangay na may kumausap daw sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project. Pero kalaunan ay naglaho na lang daw na parang bula. Pagkatapos sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Sa kanyang nadiskubre, ito ang nasabi ng Pangulo. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? Alam daw ng Pangulo ang modus kung paano kumita sa mga maanomalyang flood control projects. Ang technique kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha, may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan at yung iba, di na lang tinutuloy. Pina-blacklist na ng Pangulo ang Sims Construction Trading. Maharap din daw sila sa mga kaso. Pinahahanap at pinasisiyasat na rin ang iba pa nilang proyekto. Sususpindihin at kakasuhan din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito. Hindi po namin alam yan eh. Siyempre, kami lang po rito eh. Na hindi namin alam na yan eh. Dapat tapos na. Kung bagyong kamukha ng dinala sa ibang lugar natin, ubos kami rito. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang opisina ng Sims Construction Trading sa Malolos, Bulacan na nakasulat sa resibong ipinakita ng Pangulo. Isa itong bahay sa isang subdivision na walang kahit anong marker o commercial signage. Nakausap namin ang nagpakilalang katiwala sa bahay at kinumpirma niyang yun nga daw ang opisina ng Sims. Tinanong namin kung maaaring makausap ang may-ari ng Sims pero tumanggi na siyang sumagot. Iniwan namin ang aming contact number at email. Wala rin kaming makitang kahit anong website o social media page ng Sims. Isa pang proyekto sa Barangay PLD ang pinasisilip ng Pangulo. Inaalam pa kung sino ang kontraktor nito. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta't meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ang bahayan, laglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. We will not stop, we will keep going until
ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Mula sa Bulacan at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.